Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isang mga edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. Imbukadang adlaw siyang ikapito nga bulan sang tuig 2026. Labing una sa limatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa ginandaan mga kapadinyo, Tob-Tob, alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa atong mga sukitag paramati all over Western Visayas, sa mga taga-probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subungman, sa mga kultura naton sa Negros Occidental, mayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamya naman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakaragad pinaagi online. Mabiyan ang pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa sa Rang Mabatian Live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatian sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong agagid sa tanan nga nagapamati kag nagatanaw sa aton nga pagpakalagad sa online mga biyan. Sa aton 109,000 followers sa Facebook, mayong agagid sa inyong tanan. Kung wala ka pa naka-follow kag like sa aton sining official Facebook page, o it's the sign mga biyan. I-follow na nga amon sining Facebook page to know the latest sa mga updates sa mga programa sang gobyerno diri sa aton rehiyon kag subungman. Updates gikan sa iban pa nga mga area sa pungsod Pilipinas na ginadulong sa inyo sa mga kupdanan naton sa idalom sang PBS Network. Mabiyan subong bulan sang Hulyo, duwa ka dalagkong aktibidad ang gina-celebrar ka gina-obserba sa aton sining pungsod. Ini amo ang National Disaster Resilience Month kag ang National Nutrition Month.
Nebilon mga biyan nga hindi nato mapunggan ang mga kalamidad pero sarang naton malikawan ang dako nga peligro. Kali subong nga Hulyo, kabay nga magpakigbahin kita sa National Disaster Resilience Month activities. Naging preparar sa Office of Civil Defense sa aton nga mga Disaster Risk Reduction and Management Officers sa mga lokal nga panguluhan, mga bulutuan, especially nga ti sa subong hindi nato mapaktan mga biyano kung saan o magatayog ang makusog nga linog, kung saan o magadala sa mataas nga pagbaha ang mga makusog nga pag-ulan, kag kung saan o posible maglupok ang mga bulkan malapit sa aton. Ang karon nga selebrasyon mga biyan may tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Gani kabay nga sa aton sining pag-obserba sa nga National Disaster Resilience Month, mapasangkad ginato ng aton nga ihibalo tuhoy sa mga dapat obrahon sa tion, antes, kag pagkatapos sang mga kalalatan. Ang matuod nga kabakod mga biyan nagasugod sa husto nga paghanda. Dari parugyan naton sa tanan, itsikyar ang inyo mga panimalay, ang inyo sining nga palibot, i-monitor kung may mga posible nga kalayuhon, may mga dapat balatinluan, o especially tayo subong nagainulan, o kamusta ang mga kanal sa inyo sining nga mga barangay, kamusta ang mga atop sa inyo sining nga balay. Pinaka-importante, ihanda ang inyo mga emergency go bag. Siguraduhon nga may sulod ini nga tubig, pagkaon, kaga mga importante nga mga kinahanglanon nga hindi dali nga mapanos. Mga flashlight, first aid kit, kag iban pang mga importante nga dokumento nga nakasulod sa plastic. Dapat man nga nahibaluan sang tanan ang mga emergency hotlines sang inyo barangay o kun banwa. Kung wala ka pa nakasulat sang numero sang contact number o kun telepono o sang Bureau of Fire Protection sang inyo banwa, sang kapulisan, sang ambulansya, sang inyo sining rural health unit. So kabay, this is the time nga mga obra ini. Okay, di ang ini nga mga numero nakugid nga mabulig, especially nga may ara sang emerhensya nga magluntad sa inyo sining puluyan. And as I mentioned mga biyana, isa sa mga aktibidad ba nga gina sa ulog naton kada bulan sang Hulyo, ini ang Nutrition Month. Hindi lang lawas ang aton dapat pakaunon sa husto, pati ang aton sining palibot ang dapat manaton nga halungan. Through this na celebration mga biyan, kabay nga ma-highlight man naton ang kaimportansya sa pagkaon, sa mga nutritious nga mapagkaon, kaga subuman sa mga buluhaton nga makapaayo pagid sa aton sining ikaayong lawas. Mga masunod nga edisyon sa aton sining pagpakalagad, wala naton nga mapalabot mga biyan ang pila ka mga health advocate nga nagasulong sang ila sining nga mga practices kag tagsa ka mga advokasya para maduso ang nutrition kag ang physical well-being sang mga Pilipino.
Masiplatan taman sa aton nga pagpakalagad subong iya nga aga ang pila ka mga dalagkuan nga balita nasyonal, particularly mga biyana sang nagapadayon nga aktibidad sang Iglesia ni Cristo sa EDSA. Naka-red alert status na mga biyana nga aton sining Armed Forces of the Philippines para nga masiguro ang safety kag katawhayan dito sa Metro Manila. Ginpasaka sa Armed Forces of the Philippines ang red alert status sa ilang bahin sa Metro Manila sa tunga sa nagapadayon aktibidad sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sino kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, katuyuan sa pagpasaka sang ila sining alerto nga siguraduhon ang ilang kandaan sa anuman nga aktwalidad. Padayon man ang ilang pagpakig-angot sa Philippine National Police kay iban pang ahensya sa gobyerno para nga masigurado ang safety kag seguridad sa publiko subong man nga masiguro na hindi mapektuhan ang pagdulong sa mga nagapangunang serbisyo. Magapabili naman nga professional kag wala sang may ginadampigan ang hanay sang militar. Subong man nagpasalig ini nga igaduso ang rule of law, pagrespeto sa human rights o kung pangtawo nga kinamatarong kag pagpatuman sa ang ila mandato nga proteksyonan ang pungsod. Samtang nagpagwas ang pahayag si Senior Deputy Minority Leader kag mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ka mga ginbuy-an nga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon nga rally sa EDSA. Isa ka maathag nga tikang para i-redirect ang atensyon sa publiko halin sa iya nagahilapit nga impeachment trial sa Senado. Ini anangin sabat ni De Lima kasunod sa nangin payag ni Duterte nga ang pagtilipon sa mga demonstrador sa EDSA ang nagapakita sa nagalala nga sentimento sa mga pumuluyo batok sa karon nga administrasyon. Suno kaya sa Representative De Lima, ginagamit lamang siyang Vice Presidente ang sitwasyon para i-divert o kung ilihis ang diskusyon sa mga mabugat nga isyu nga iya ginaatubang. Ginbatikos man ni De Lima nga do kaangay nga dako ang kontribusyon sini samtang ginapagwa nga palala ang problema sa pungsod. Tinatagan punto sa mamalida nga matudtuod nga ginasaligan sa mga pumuluyo alin sa Vice Presidente amo ang pagatubang sa mga seryosong aligasyon batok sa iya. Nga pasulit-sulit suno sa iya nga ginalakawan sang Vice Presidente sa mga tinalikdan nga hearing. Samtang update mga biyan sa mga bulig nga palabot sa Department of Social Welfare and Development. Padayon karon ang pagdulong sa Department of Social Welfare and Development Bicol Region sa mga pamilyang napektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Grand Sarangani. Bilang kabahin sa ginpabasko nga on-the-ground response operation, nagparagtaw ang DSWD Bicol sa mga sleeping kits sa mga evacuee nga temporaryo nga nagatiner sa Tamparan A kag Tamparan B Evacuation Center sa Barangay Pangyan.
Gidbisita man sang grupo halin sa DSWD Bicol ang pila ka mga evacuation site para nga maghiwat sang paray nga monitoring ka maghanda para sa mga psychosocial support activities nga igapatuman para sa mapektadong individual kag pamilya. Ang mga tika nga ini ang santuman sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabaskugon ang pagresponde sa mga emerhensya. Lagip na ang mga kalamidad kag siguraduhon ang safety, proteksyon kag welfare sa mga individual kag pamilya nga napektuhan sini. Oras sa Radyo Pilipinas. Alas 9:20 sa aga. Magakuha kita ng mga biyan sa live report sa aton nga kaupdanan diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. This time magakuha kita mga biyan sang update coming from the Department of Education on DepEd. May pag-reiterate ang ahensya tungkol sa hindi paggamit sang cellphone sa tion sang klase. Para sa detalye sang balita, kuwaon naton ang live report ni Lodi Melian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Liwat Lods no nga nagpahanumdom ang Department of Education Region 6 sa mga learner kag manunudlo nga likawan ang pag-usar sang portable electronic devices sa tion sang instructional hours. Gimpalag diri Lods no ni Dr. Leonerico Barredo, Chief sang Education Support Services Division sang DepEd Region 6 nga sa idalom Lods no sang DepEd Order number 6 series of 2026 o kon ang guidelines sa pag-ensure sang safe and motivating learning environment o kon ESMLE ginamanduan no ang tanan nga mga buluthuan kag community learning centers nga dapat Lods ginabawalan ang aton nga mga learners kag personnel sa pag-usar sang cellphones kag iban pa no nga portable electronic devices sa tion sang instructional periods o kon sa tion ini Lods no sang klase agod nga ti malikawan naton Lods ang distraction kag mapabili ng integridad sang aton nga learning environment. Yung klaro Lods no ni Dr. Barredo nga wala yung Lods totally ginabano ang pag-usar sang aton nga cellphone lamang Lods nga dapat no according sa aton nga Department of Education likawan ini during sang aton no nga klase. Pero Lods basiga pamangkot no ang aton nga mga tagpalamati ano bala hindi gid man pwede ti what if mi ara sang mga kinahanglan ni research o kung kinahanglan Lods no nga i-google. For example, diri ang aton nga mga estudyante. Ginklaro diri ni Dr. Barredo nga may exemption sa aton nga pag-usar sang cellphone. Lakip diri Lods kung ang cellphone o kung ang aton nga mga portable electronic devices gamiton para sa academic purposes kapareho diri na sa pag-access sang aton nga educational platforms, digital resources o kung pakigbahin diri no ang aton nga mga estudyante o kung ang aton man nga mga teachers or personnel sa authorized online collaborative activities. Kaglakip man diri Lods no may exemption man kung sa tion no sang emergency kapareho diri no sang kalamidad, medical crisis o kung iban pa nga mga immediate safety concerns ginsite man gani Lods no ni Dr. Barredo madungduman sang aton nga mga tagpalamati at bilang nagluntad nga shooting incident sa Tacloban. In fact gani according sa iya may ara man no sang purpose ang paggamit no sang cellphone kiti digto no nakita naton ang pila
no sa mga ebidensya or pila sa mga kuha no nga video sa sinino nga shooting incident kag hambang niya gani nagamit ini no sang aton nga kapulisan para sa ebidensya. So hambang niya hindi man na totally ban no ang pag-usar basta no in case of emergencies like disasters, medical crisis o kon immediate safety concerns. Kag suno pa sa iya lods no pananglit abi nga iduso ini no sang aton nga mga local government units kinahanglan suno sa iya lods no or ang iduso sang aton nga LGU ang total ban suno sa iya lods so dapat maaprubahan ini sang Parents Teacher Association kag sang School Governing Council kag according sa iya no wala man problema for DepEd no basta hindi ma-compromise diri no ang mga pulisa sang Department of Education pinaagi sa order. So ari ba na lods pamatian nato no ang kabahin lang sang pahayag ni Dr. Barredo. Authorize online collaborative activities. And also the second one is monitoring instruction na panaang dating kung mayroon kang metal detector because it will babalikan din natin yung ating institution. So wait lang gid lods ipabati nato sa aton nga mga tagpalamati ining pahayag ni Dr. Barredo. Authorize online collaborative activities. And also the second one is during emergency situation. So, electronic devices, kabalo makita ang aton mga electronic devices. So, bunga mga camera na, no, mga recorders, na even voice recorders. So, it can really be an equipment or a tool no, nga maka-record sa mga incidents na nagkakabot sila. That would later help our authorities no, sa ilang mga investigation. Just like what happened sa Paklokan, nadamo mga estudyante nakakuha sa video, sa natabo, at it really helped no, sa paglantaw, paglantaw sa mga circumstansya na manatabo ato na incident. So, again, if you were to look at the order number 6, wala siya nag-aambal na itong Taliban. No, totally ban during active instructional hours. But then again, as hambal ni Sir RB dito kanina, kung may push na sa ating local government, and it will be approved by the Parents and Teachers Association, particularly ang ating School Governing Council, no, nga among bigya ang, kumbaga, sila ang governing body sa silaan, then para sa akin, wala man na problema. But then again, they have to ensure na hindi man ma-compromise ang ating na DepEd order. Yun, nabatian lods no si Dr. Barredo sa iya nung pahayag diri no kiti during press conference kay pamangkot diri lods kung ano bala dapat totally ban na gid no ang pag-usar sang cellphone naton. So according sa iya sa DepEd memorandum number 6 series of 2026 hindi pwede mag-usar during instructional periods o kung klase pero may exemption. So kung in case nga may ara sa proposal, in case no nga may ara sang DepEd order naman nga ipagwa no ang central office nga nagabawal then according sa ating Department of Education Region 6 magasunod diri ang regional office naton lods. Ayun, so klaro ha, wala sang total ban sa paggamit sa mga electronic device kung saan mga cellphone, pero kung gustohon gid man sa mga local government unit nga magpatuman sang siniiya nga total ban, i-make sure gid nila no nga wala sang may paglapas kung hindi man makompromiso ang mga existing nga mga pulisa sa Department of Education. Isa ni Lord sa mga ginapatuman man karon sa isa ka banwa sa Cebu kag may ginapalabot dito nga komento no ang pila ka mga netizen nga while they appreciate the wisdom sang mayor sa pagpatuman sinikiti for safety kag para makatupok gid ang mga estudyante, ang ilang nga concern kiti may mga estudyante iyang kabudlay magbiyahe especially kung sugaton right after classes or before classes. So ang ilang nga concern paano makapabalo nga kinahanglan nagali sugaton ang
ila sila nga kabataan kung wala sa mga gadget nga igapadala sa mga estudyante. Yes, amo man ina Lods no ang isa sa mga concerns actually no nga gina-raise no in case nga i-total ban gid man no kung limitahan diri ang pagdala no sang cellphone sang aton nga mga kabataan kay as much as we want them no nga malikawan ining pag-search nila no or ang paggamit sang cellphone like for example mga games diri during class hours, we have to take into consideration ang mga kaangay sinino nga mga instances nga kung sa diin amo man ni siya ang pamaagi sa mga estudyante naton para nga maka-message sa ilang nga mga ginikanan o kung mga guardian para for example no maglain pa matsyag nila o kung may ara abis ang suspension sang ilang nga klase makapadala sila gilayon no sang mensahe sa ilang man ginikanan kag sang ilang man nga mga parents kag Lods no is idugang na lang gid naton diri no kay ti isa man Lods subong no sa gimpahayag diri sa Department of Education nga way no para nga ma-ensure nga wala bala sang mga metal o kung mga for example kutsilyo nga madala no sa aton nga mga bulutuan according diri Lods sa aton nga Department of Education ang pag-procure sang aton nga metal detector pwede gid no sa aton nga mga bulutuan pwede sila makabakal pinaagi sa ila no nga maintenance and other operating expenses nga abala Lods nga kinahanglan no or nga abala gina-encourage ang paggamit no sang siniman nga metal detector kiti according no kay Regional Director Cristito Eco sa Department of Education lakip no sa mga reasons diri una Lods malikawan naton ang frisking o kung ini ba lang pag tandog or pag search no sa atong kabataan kiti we don't want nga malapas man ang ilaki na matarong kag according kay RD kung may ara sang metal detector hindi na kinahanglan pa kumbaga sa nga close contact no nga pag-check sa aton nga mga estudyante and according sa iya 99% accurate ang paggamit naton sa metal detector kag suno sa iya Lods no ang iba naton nga mga bulutuan as of now naka-procure na sang ilang metal detector kag sa aton man nga interview last time sa Schools Division Office of Antique isa man ini Lods no sa mga gina-consider nga ang pag-purchase no sang aton nga metal detector in fact gani hambal ni Schools Division Superintendent Ernesto Cervulan Jr. ang mga security guards naman niya Lods ipaidalom nila Lods no sa retraining kumbaga wala pa niya natabo no ang insidente dito sa may Tacloban nakaplano na gidman ang aton no nga Schools Division Office of Antique sang ilang retraining sa mga security guards sang aton nga mga bulutuan so amo lang ini Lods ang pila sa mga measures no nga ginapatuman subong sa mga bulutuan naton no nga para ma-ensure nga safe ang aton nga mga estudyante. Ayun no, kay kinahanglan gid nga may mga metal detector kung may mga security guard ang aton sini nga bulutuan kaya recently lang may report kita nga nabaton nga isa ka grade 10 student ang nakuhaan sang pusil sa iya bag sang kapulisan no kabay nga ang ining problema no kaya hindi ta mapaktan kung diin nga mga bulutuan ang posible maka-encounter sa kasubong nga mga senaryo at least preparado ang aton sining nga mga eskwelahan Lods. Yes, kag ang aton nga ginahulat-hulatan naton Lods no ang pag-issue man sa Schools Division Office of Iloilo sang ilaman nga statement Lods no regarding diri sa ginmention mo gani no nga nadakpan nga estudyante no nga may dala no nga armas luthang no sa bulutuan so ginahulat-hulat na lang gid naton ang pag-release sang statement man sang SDO Iloilo pero ang always gina-emphasize ang aton nga Department of Education no sa mga bulutuan naton kag community learning centers nga dapat no gina-check gid ni ang bag no sang aton nga mga estudyante before sila magsulod sa mga bulutuan kag gina-encourage gid Lods no ang mga ginikanan mga guardians naton nga before ini sila Lods no maghalalin ang ila kabataan sa ila balay i-check no kung ano ang sulod sang bag kag sa pagpauli man Lods i-check man no kung ano ang sulod sang ila nga bag kag syempre i-check man ang mental health sang ila kabataan no kay balaan naton Lods nga may ara kita sa mga estudyante no nga ga-struggle man sa ila nga pag-eskwela so ginahaylo gid sa Department of Education Region 6 ang mga ginikanan nga i-check ang mental health.
no sang ila kabataan. Lods, balikan ko lang atong istoryahanay naton kay na kung tuhoy sa imong report no sa paggamit sang cellphone. No? Would like to share sang isa sa mga post sang kilala kuman nga manunudlo kung saan nakita nila ang kinalain gid no sang mga estudyante nga wala ginapanugutan nga magamit sang cellphone during class hours kay ti ang iban subong balaan taman nga ang iban pa simple nagagamit sa mga Yes. chat GPT, Gemini Yes. AI, Yes. kung iban pagidira nga mga pamaagi para makaubra sa ilang nga mga schoolwork so kung assignment balila bisan madugay at least makitaan mo kung matakos mo bala kung ano ka-abilidadan ang isa ka estudyante kung may improvement sa grammar kung may Yes. kabudlayan gid man sa pagsulat at least real nga mga senaryo hindi na nga daw ano lang ni daw hawmaom lang bala nga lang nila sining kapabilidad pero in real life hindi gali sila capable of Yes. writing sa amo sila the same man nga nagkomento isa ka manunudlo nga nakita niya nga bisan papaano kung wala sang cellphone ang mga estudyante yan balik gid sa basic nga mathematics kumbaga kung may cellphone nagasalig na lang sa calculator Correct. nagapahapos na lang pero kung wala sang kung ginapatuman I mean no ang ining total ban sang cellphone sa ila sining nga klase makitaan no ang paghimakas sa mga estudyante nga matun-an gid kung paano ma-solve ang mga equation nga ginahatag sa ila kulot. Yes, correct ina Lods no well we understand nga dako gid ang bulig no sang aton nga artificial intelligence Lods no but sakto inang hambal nimo nga kung wala sang cellphone kumbaga no nagamantuno ang aton nga mga estudyante nung ako Lods sang time naton to wala man nag-exist ang una pa no ang ini nga chat GPT but we survive no ang aton nga elementarya ang sekundarya naton even in college naton kag sakto ina Lods no actually sa pag-attend nato sa isa ka AI event diri sa Iloilo no for in partnership na niya sa Commission on Higher Education iniya sa college actually okay lang ang paggamit no sang AI kung sa insakto kag when it comes no sa aton nga mga educational purposes hindi tanan nga mga ginapangsulat mo dira dapat gasalig ikaw sa AI. According no diri pwede makagamit sang AI pero like mga 20% no dapat or hindi mag-exceed sa 20% ang imo nga pag-usar sang AI kag mas manami gid gani Lods no nga halin gid mismo no sa imo ang mga words nga ginagamit nimo kag sakto ina no like for example sa aton nga pag-compute even gani Lods calculators ang una dumduman ko ya ginabawalan kami magdala sa sulod sang aton nga mga hulot klasihan kiti nagaisip pa kita dapat lakit mga tudlo naton sa una ginagamit naton sa pag-isip during our math class. So hopefully Lods no nga hindi ini madula ang kaangay sini nga kind of learning sa aton nga mga estudyante sa elementarya o kung sekundarya man nga hindi kita bala magsalig no sa AI. Ayun, kaga kita ya Lods ang una ang chimpo tagid abi ang aton nga mga edad Lods do mo ni ang pausbong ang cellphones Yes, mga 2004. Oo. Dira nga mga tinion daw dira ginaamat-amat yung pakilala ang cellphone so na kumbaga na observe tagid mo ang kinalain sang pagtuon nga gamit Yes. ang teknolohiya kag ang traditional nga Yes. pagtuon nga kung gusto mo iya mag-research kadto ka sa library kung gusto mo iya sabat sing equation bira-bira kag gidaya no tagpila ka mga papel ang magamit nimo hasta nga ma-solve ang certain equation so kabay do makalabot sa isa ka win-win solution ang aton sa ning Department of Education kag sa mga LGUs nga nagaplano nga magpatuman sang total ban sang Yes. cellphone kaya kung maduduman ko Lods ang amon sini nga policy before may amo man may bawal man magdala sang cellphone pero gina-deposit iya. Oh, yes. So just in case nga may emerhensya gid man sarang sa gihapon nga ma-access sang isa ka estudyante ang iya sini nga cellphone para maka-contact sa iya nga mga pamilya. Yes. Kaya kung di ko magsalod sa una may mga ang IDs ni mga in case of emergency Yes, ang minakabutang. nga amo ni ang contact number sang ginikanan
Pero I don't know lang kung ano ang polisiya subong kay ti isang una sung may emerhensya, automatic ang bulutuan Yes, nagatawag nagatawag. sa mga ginikanan. Yes. ako Lods, i-share ko man, no, bisan college ako, Lods, kaagi ako naging confiscate ang laptop because during sang, klase, which nga, dako nga lesson, no, para man sa ako, kag sa mga tagpalamati naman nato, no, nga, mag-focus, kumbaga, no, kung may teacher sa tubangan, may professor sa tubangan, magpamati, hindi makuti-kuti dira, no, sang mga cellphone, o kung ano man nga mga portable gadgets or devices ninyo, kiti, kumbaga, Lods, no, gamay lang nimo di nga lisa nga hindi ka kapamati kung kaisa do hindi ka nakabalo ay paano to ang equation, paano na solve ang amo sini nga problem or math problem. So dapat kinahanglan din kumbaga sang attention, no, sa pagtudlo sang aton nga mga manunudlo. Kag in fact dala ina, Lord, sa DepEd Order number 6 naton ang reason nga ginabawalan or ginabawalan, no, ang paggamit sang cellphone during instructional periods para malikawan ang distraction. Kag especially subong nga bisan elementary may mga Facebook account na ara although pagid. technically dapat hindi ini pwede. Yes. Pero hindi dipod sa aton sini nga ibalo nga elementary pa lang iya naga Facebook na karon. Kag we all know nga kung may Facebook gani may Messenger, may group chat, no. Way patay check mo man sa cellphone, no? Naka-anxiety ka man. Nga, kung kape pa kung may ginahulat-hulat ikaw wala nga text na sakto ina, Lords, no? Even mga elementary naton subong, no? Naga-Facebook na, TikTok na. Nga dapat gani, Lords, for privacy sang sinino naton nga mga minor de edad man. Kabay nga nakalabot man sa igtalupangod sang DepEd ang ginaubra sa iban nga manunudlo nga naga-content creation during sang klase, Lords. Kiti while we emphasize, no, sang importansya nga dapat nakafocus ang aton sini mga estudyante, pero sad to say may makitaan kita kung gisa sa mga social media ang gaubra sa mga TikTok content mga manunudlo mismo and kabay pa they are being reminded sa kung ano ang mga certain restriction sa pag-cover kay ibang ginapagwa pang mga matura, estudyante. Makita natin ina, Lords, no, actually, no, isa man ina sa mga ginraise, no, nga concern, pero according sa ating Department of Education, hindi bawal as long as hindi during, no, sa class hours, kag hindi makahamper sa pagtudlo sang aton nga mga manunudlo. Kag syempre, no, sa mga manunudlo man naton or DepEd personnel man naton, no, i-practice naton ang privacy sang aton nga mga estudyante, ilabi na sang aton nga mga minor de edad, kiti basic gamiton ina, no, sang iban, Lords, no, ang video nga nga ma-expose ang privacy kumbaga sang aton nga mga estudyante. Kag mangin careful sa gihapon sa ila sining nga lingwahe kay ang iban, no, may nagapapayaya, lipat na bala nga that they are wearing the uniform as teachers, as government employees, pero ang mga language o kung mga words nga nagagwa sila sining mababa do hindi pang isa ka government employee. Yes, so Lords, ayun. para sa Bagong Pilipinas, mula Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Lodi Marian Grace Aranyata sa imo sining nga update sa Department of Education, particularly mga biyan sa pagpahugot karon sa seguridad may gangtanan sa nagluntad iyang pagpaniro didto sa Tacloban nga ginalikawan naton nga masulit kag matabo man diri sa aton nga rehiyon sa Western Visayas. Pakita naton kay na sa paglabay, no, sa Tabukan Integrated School sa distrito sa Mandurriao, may mga kapulisan iya nga nagabantay sa gate sang eskwelahan. I don't know if natabuan lang naka-standby ang aton sining nga kapulisan, but I appreciate the efforts ang aton sining nga mga pulis, no, nga magbulig sa pagpasiguro nga safe kag secured ang aton sining nga mga kabataan samtang nga eskwela sila sa sulod sang mga bulutuan. Alas 9:42 sa aga. Kuha kita na mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Hibalo naton with Pag-asa Iloilo ang panyempo sa mga adlaw sang Miyerkules. Kamusta nato mga biyan ang panyempo diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa mga area mga biyan sa aton nga rehiyon.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 sa aga, kaupo natin karon sa piyak nga linya si Sir Charlie Depras ang DOST Pag-asa. Sir Charlie, good morning. Yes sir, may aga sa Tangatag Palamatis ang Radyo Pilipinas. Yari pinakaling nga tropical cyclone bulletin number 1 karon nga law o Julio 2026. Alas 4 kayo na sa agaw, lido si Pata ng sentro sa tropical depression nga si Henry, ginabulabanta base sa taran nga available data. Yara sa 115 km nakatungdan, nabagatan nakatungdan sa nga Bukay, Bataan. May kabasugod nga hangin magalabot sa 45 km per ora malapit sa sentro. May pagmados naman magalabot sa 55 km per ora. Magahulag naman ini pamin na nakatungdan sa 25 km per ora. Sa karon diri sa aton sa Western Visayas, magapangibabaw kon kay isa magalumon kon magalumon nga kalangitan. Expect na sa gihapon may mga scattered o kon laptalaptang mga pagulan pag pangilat pa nag-uob dalas ang southwest monsoon. Makasarangan naman niya hangin, magali na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalot sa kadagat. At naman sa ato temperatura, nasa 24 to 30 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutlak alas 5:31 kay sa aga, magatunod alas 6 sa 16 karon sa hapon. Kaya mo ni pinakauling nga lakat sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depras. Sir Charlie, may know sir, ano ang mga impact sini diri sa aton sa Western Visayas sa ining kinabantayan karon nga Bagyong Henry? Yes sir, ang ining bagyo nga sa Henry, wala na yung direktang apekto diri sa aton sa may Western Visayas. Ang mga pagulan na experience naton, as of now, dala ini sang gihapon sang southwest monsoon o kon habagat sir. Kasi, for guidance lang sir sa aton mga kuturan nga may mga scheduled activities subong iyang weekend, kamusta ang extended weather outlook sa Pag-asa Iloilo? Yes sir, as of now, medyo weekend or improve na atong weather condition. Pagwa na ini ang super was nga adlaw basaga pagwa na ini ang tropical depression nga sa Henry sa Philippine Area of Responsibility. Ayun, madami yung salamat Sir Charlie Depra sa imo sini nga oras kag impormasyon. Welcome sir, mayong aga sa There we have it, Marian, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 sa aga. By the way, congratulations sa aton nga mga mangunguma kag mangisda gikan sa Western Visayas. Iningad lang nga mga national winners sa 51st Gawad Saka sang Department of Agriculture. Iningad lang nga national winners sa 51st Gawad Saka sang DA ang manguma sa Badyangan nga si Engineer Ed Roderick Canyoto. Para sa Outstanding High Value Crops Farmer Achiever Vegetable category, kasunod sang iya nga dedikasyon, kapisan kag padayon nga pagduso sa moderno kag tayuyon nga pagtanom sang mga high value crops. Samtang National Outstanding Fisher Folk para sa Fish Capture category si Gina Ungsod sang San Lorenzo, Guimaras. Sa kananay asawa mangisda kag alagad sang publiko, si Ungsod ang ginkilala sa iya responsable nga pagpangisda, pagpanguma, pagsagod sang sapat, pag-ubra sang asin kag ginamos samtang aktibo nga nagaserbisyo bilang tanod kag katapos sang lokal nga organisasyon sa mga mangingisda. Bilang padya, ang mga ini ang nagbaton sang tropeyo kag sang cash prize valor 250,000 pesos. Ang Gawad Saka ginakabig pinakamataas nga pagkilala kag ginahatag sang Department of Agriculture sa mga mangunguma kag mangisda sang pungsod. Nagaraw naman ang DA Western Visayas nga ang kadalagaan ng Canyoto kag Ungsod ang magserbe nga inspirasyon sa iban agud padayon nga maghimakas kag magbulig sa pagtib-ong sang sektor sang agrikultura kag palangisdaan sang pungsod. So again, congratulations kita sa kanday Engineer Ed Roderick Canyoto kag kay Ma'am Gina Ungsod o sa San Lorenzo.
Update lang mga biyan sa aktibidad sa Presidente. Nag-abot ang si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Villamor Air Base mga aga para pangunahan ang ka-79 anibersaryo sa Philippine Air Force. Antayan mga biyan, hindi lamang madugay ang posible paghatag sa mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-79 anibersaryo sa Philippine Air Force with a theme Forging a Credible, Agile, and Multi-Domain Air Force through Mission Readiness, Capability Development, and Values-Based Service. Sa aktibidad ka reaffirm mga biyan sa commitment sa Air Force amangin moderno, dependable kag adaptable force capable of operating across air, land, sea, cyber, and information domain. Natip sa highlights ay sining aktibidad mga biyan ang pagpadungog sa mga outstanding PAF unit kag mga personnel sa ila sining exceptional performance, operational excellence kag steadfast dedication sa national service. Ang nga selebrasyon nagapakita man mga biyan sa importansya sa pagpabilin sa mission readiness kag padayon nga pag-enhance ang capability and technology kag pagpabilin sa values-based service pinaagi sa integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism o kun NSTEP. Samtang naga-fulfill o kung nagatuman siyang ilakal atong danan nga proteksyonan ang pungsod ang atong Philippine Air Force. Mabiyang gusto taman nga maghatag pa sang duga nga mga impormasyon. Sa tusiwa na kita sa oras kinabilin sa aton sining pagpakalagad. Kaya na gilamang kuto ba aton edisyon sa mga adlaw sang Merkules, Hulyo 1, tuig 2026. Sa kanan sa akon, mga katuwang teknika, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. Gian Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.